Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang nagtirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kaloob namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahan sundin ng loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano na ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanedrin. Saka kinanagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduceo at Pariseo. Kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo, at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo namay naniniwala sa lahat ng ito, at lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal.
Ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gagawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tututulang, ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang langdas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Lahat nawa'y magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama ng tanay sumampalataya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumingala sa Jesus at nanalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung papaanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, ngayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa.
Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusang silang maging isa. At sa gayon makikilala ng sanlibutan na sinusugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga binibigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat iniibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka makikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga binigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako'y na may sumakanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Nananalangin ang ating Panginoon Kristo sa personal. Nananalangin siya para sa kanyang mga apostoles, sa kanyang mga disipulo. At lalo tigit, nananalangin siya para sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi lang po mga tao, kundi lahat ng mga nilikha ng Diyos. Bakit po tayo nananalangin? Karamihan po sa atin ay isa ang pag-unawa ng panalangin. At ito po, kadalasan ay one-way ticket. Na ang karamihang alam sa dalangin, magsasalita ka ng iyong mga intensyon, idulog mo sa Diyos at ayun na. Ano ang iyong panalangin? Ano ang iyong panalangin? Para po mga wishes. Na ito yung aking panalangin. It's a one-way ticket. We have to understand, sisters and brothers, prayer first of all is a quality of life and relationship. Ito po yung ating panalangin na nagkwa-qualify sa ating relasyon sa Diyos dahil siya ang pinagmula ng ating buhay. At siya ang nagbigay din personally sa ating buhay at ang lahat ng nakapalibot sa atin na meron tayong malalim na ugnayan sa Kanya. That is first of all that we have to be thankful. Tayo po'y nagpapasalamat dahil una tigit sa lahat sa binigay niyang buhay sa atin ay hindi na po ito matatumbasan. Ika nga, milyones po siguro ang nawawala sa mundong ito sa araw na ito. Pero mapalad tayo dahil nakapagsimba tayo, nagising tayo kininang umaga, nagdasal tayo. What a greatest miracle happening to us day by day at pinapalakas natin ang ating relasyon sa Diyos. So kahit po tayo nananahimik, ang buhos ng buhay na pinagkaloob sa atin ay atin din po itong natatanggap. Kung kaya nga po, yung atin mismong pagdarasal dito ay hango po ito sa bawat panalangin natin, pero hindi po ito mananatili lamang para po sa akin, para po sa mahal natin sa buhay, sa pamilya, kundi ng lahat ng nilikha ng Diyos katulad din po natin. Ibig sabihin po, the quality of prayer, and the quality is prayer. Prayer is a quality of life that is inclusive. The tendency po ng ating pagkatao, we tend to be divided. Kung napapansin ninyo at hindi ito napag-nilalayan, halimbawa, basta okay lang ang pamilya ko, many of us we don't care about the others. Basta okay lang ang kapaligiran ko, matapon ko ang sa loob ng bahay. The tendency for us is, bahala na kung saan ko ilalagay itong basura pagkat lalabas ko ng bahay. Ay, hindi na natin sinusigurado kung saan ito mapupunta. Wala na tayong pakialam kung nasa labas na bahay. Tendency is, we tend to divide ourselves. Na kung atin pong titingnan, isa lang po ang ating bahay, isa lang po ang kabuuan nito. Hindi lang po sa ating maliit na bahay na sisilungan po natin. Hindi lang po sa ating barangay, kundi ang bahay po nating nilikha ng Diyos
Dahil pag naapektuhan po ito, kasama po tayo. So sa ating panalangin, it should be inclusive. Many times, we try to be divided sa ating pagtingin, o di kaya naman, we try to invade. Invasion. Kaya kung ang atin pong mga karanasan ng pagkatao dito sa mundo, as much as possible, pag meron silang yaman, halimbawa, pag merong ari-arian at hindi makukontento, they try to invade at maging kawalan ng iba. Di po ba't yan ang kadahilanan din ng pag-aaway ng mga ibang bansa? Invasion. Amin ito, akin ito, at amin lang ito. Wala akong pakialam sa inyo. And think of it, these people also go to church. Pero the understanding is division. Whereas our Lord Jesus Christ, in His prayer, in His personal prayer, siya po ay nagdarasal para sa kalakasan ng kanyang mga apostoles, mga disipulo. Kasama po tayo doon. Siya po ay nagdarasal para sa loob sa sanlibutan. This is the intention of God. This is the plan of God. We as His followers should align ourselves to that plan. Maging sa ating mga dasal, divisive, humihiwalay. Most of it, sa akin, sa aking pamilya, sa amin lamang na iilang kasama ko, wala na ang iba. Na kung titingnan din po natin, pag hindi natin isanasama sa dasal, of course, ang dasal na ginaganap at gaganapin natin ito, na halimbawa, pag hindi po tayo makikipag-relate sa ibang nilikha ng Diyos, halimbawa, sa mga puno, sa mga halamanan, sa mga ang nilikha ng Diyos, sa karagatan, at sa mga ilog, na kung saan nang mabula ang ating kinakain, at siyang magsustina ng ating buhay, saan po tayo mapupunta? If our understanding of prayer is just within us and try to avoid. Kaya nga po tayo nagkakaganito because we put boxes, we put divisions, if not invasions, na hindi natin kaya. We have to understand it belongs to God. We have nothing of our own. And in fact, nung tayo ay nalikha dito sa mundo, wala po tayong ari-ari ang atin. Pinagkaloob po ito lahat ng Diyos sa atin. Atin lamang ay gaganapin ito at pangalagaan. Kaya nga steward tayong lahat. Alagaan natin ito dahil magsusustina ito sa pinagdadasal nating dugtong o patuloy nating buhay. At hindi lamang sa ngayon, kundi sa susunod na henerasyon, these are all part, if not the whole, of the intention of God. So that's why Jesus Christ is conscious and aware. Pinapanalangin ko, Ama. Of course, nananalangin na siya, napagtibay na niya ang kanyang sarili sa kanyang relasyon sa Diyos Ama. Kung ano ang pinagkaloob ng Ama ay naroon sa Kanya at gusto niyang itong ibahagi sa Kanyang mga tagasunod, Kanyang mga disipulo, sa Kanyang mga apostoles at sa buong sanlibutan. In His intention is inclusive, not exclusion. Marami po sa atin, exclusive. Amin lang, rather than inclusive. So when we pray, we always have this understanding to qualify the prayers, make the prayers of ours as a quality of our relationship with God and our relationship with one another and our relationship with the whole of God's creation. Kaya wala tayong mga relasyon sa mga ibang nilikha ng Diyos. Kaya tayo ay sinalanta no, kung ano-anong mga ibinuhos ng
kalikasan sa atin. Pinapaalala sa atin, hoy tao, meron kang relasyon sa puno. Hoy tao, meron kang relasyon sa ilog. Meron kang relasyon sa dagat na nilikha ng Diyos. Ako po'y nalulungkot na halimbawa po, pag ako'y naglalakad dyan, ng iba umiinom, and then unconsciously, tatapon lang ang plastic bottle. That is the misery and disaster sa ating buhay. Na kahit mayroon pong mga caricatures sa atin, tingnan mo ang mundo ng hayop sa gubat at tingnan mo ang mga tao kung saan sila napupunta. Halimbawa po, pag nag-outing excursion, pupuntahan mo ang lugar na ito. Sino ang gumagawa ng kalat? And think of it, na tayo yung may isip. Tayo yung sinasabi nating may kitanyuan, may damdamin, may isip. Pero ang ating iniisip will turn against us. Dahil tayo nagpapaya, wala tayong relasyon sa kung ano ang pinagbigay sa atin ng Diyos na narito sa kalikasan. And yet, many of us will continue praying, but not aware of the situation around. Kaya nga, exclusive yung ating dasal. When we pray, we have to be conscious and aware that this is not just this prayer intended to each one of us, kundi sa lahat ng ating ginaganap ng ating dasal ay para sa lahat. Now, sisters and brothers, pag atin po itong naintindihan, hindi lamang po sa pananampalataya, pag naintindihan po natin itong ating ipinagdadasal, ating pananampalataya, tayo po ay lumalago. Nag-grow po tayo spiritually. But many of us don't care about what we pray. Hindi. Kasi hindi tayo aware na kapalibot sa atin. So 3 things that we have to understand. Being with Jesus Christ. First, we have to accept the cross. Sumunod naman tayo sa Kanya. Ayaw din natin na siya lang magdadala ng cross. Laging paanyaya sa atin, take up your cross. Ibig sabihin po, that is practical and real. When we follow Christ, we have to also take our crosses. Ibig sabihin, kasama na po ang sakripisyo at mga sufferings. Because in sufferings and sacrifices, we grow. Kaya po, tingnan natin yung ating takbo ng ating pagkatao, ng ating buhay. Kung hindi mo tuturuan ng isang bata na para sa kanya mismong paglaki, na magiging mature siya, kung hayaan mo lang siya, ay hindi siya magiging mature. Of course, you have to also infuse that make him take the sacrifices and experience the sufferings. Natututo po tayo nito. So hindi po yan kasama. Hindi po yan ihiwalay sa atin. Kasama po natin yan. At hindi man natin ito iaalis, kundi inihingi natin sa Diyos na bigyan lang tayo ng dasal. Unrealistic po ang sasabihin natin sa ating dasal, tanggalin mo, Panginoon, itong mga sufferings na ito. Pag lalo mong ipinagdadasal yun, mas lalong mabibigat. Rather than in our prayers, we ask God to give us the strength. Dahil siya mismo din ay ginanap at nagawa niya mga sakripisyon, sufferings, but He has the relationship with the Father, giving Him continuous strength. At yun po sa atin. Pangalawa, na atin din pong aakuin yung ating pagkamasunurin sa Diyos, mga tinuturo sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo. Kung atin po itong nasundan, ayan po ang magdadala sa atin ng ating paglalakbay ng ating pananampalatayang matibay.
And lastly, of course, we have to understand that we cannot live without God in our lives who sustain us ng lahat ng bagay dito para tayo'y mabuhay. Our Lord Jesus Christ experienced His love with the Father. Kung kaya't ibinabahagi niya ito sa atin dahil mahal niya tayo. So sisters and brothers, huwag nating kalimutan, ang pagdarasal ay isang quality ng ating buhay. Prayer is a quality of life. Pag nagdarasal ka na hindi nakwa-qualify ang buhay mo, hindi umaangat ang karunungan mo, hindi umaangat ang damdamin mo para sa kapwa mo. It's just mainly words, whispering words. Walang patutunguhan. Tayo umiikot-ikot lamang. Kung kaya nga, dahil mahal tayo ng Diyos, ng ating Panginoon si Kristo, inahabilin niya itong mahalagang bagay para sa atin. Magstayo po ang lahat. Mga kapatid, nananalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay sa Pentecostes, lumapit tayo sa Ama at idalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng pagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo, naway magkatipon sa iisang simbahan. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang bawat mag-anak, naway mabuklod sa iisang pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mga yumao naway, tawagin sa ganap na pakikipagkaisa sa Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Banal na Ama, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang ibinahagi mo sa nag-iisang minahal mo bago pa man idinatag ang sansinokop. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat mong gawaing dalisay ay magiging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog sa pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghaing ganap mong kinalugdan. Ito ang ninunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming Magsilod po ang banal, lahat. ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman ang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito mga kapatid, Jesu Kristo, ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Atas ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. May higit pa kayang dakila sa pag-ibig na laang ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan. Kayo ay kaibigan ko kung matutupad ninyo ang iniaatas ko. Kayo'y di naalipin, kundi kaibigan ko. Lahat ng mula sa Amay, na lahat ko na sa inyo. Kayo
Diyos ko, napilin ko sa inyo. Magmahalan kayo, magmahalan kayo. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginanap na pakikinabang, matutuhanawan namin at mapagsaluhan ang iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami pagindapating magkamit ng iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan at nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinanangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinanangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.